What in fuck's name are you doing? Get your ass out of here! What is up, guys? Kamusta na kayo? Welcome back to my channel. For today's episode, we're going to review the 2021 Toyota Rush top-of-the-line G variant. Let's go! For our dimensions, we have 4,435 millimeters in length, 1,695 millimeters width, and 1,705 millimeters height. And for our ground clearance, we have 220 millimeters. Ang makina naman ng Rush ay 1.5 liter, 4 cylinders, 16 valves with 4-speed automatic transmission. With a maximum output of 102 horsepower at 6,000 RPM and a maximum torque at 134 Newton meters at 4,200 RPM, and lastly, ang Rush ay rear-wheel drive. Kita nyo naman, ang macho talaga tignan ng Toyota Rush. Sabi nga ng iba baby Fortuner, di ba? Starting dito sa kanyang hood, meron siyang 4 character lines na nagpapamacho tignan ng harapan ng Toyota Rush. Then dito sa headlight, meron tayong LED headlights. DRL LED rin. Then ang ating turn signal, halogen, and then as well as our fog lights, halogen din. Then makikita nyo, dito sa gitna, meron siyang 4 grill na parang smoke black ang kanyang kulay. So this shows na meron tayong top of the line Toyota Rush. Kasi yung lower variant niya, alam ko, chrome yung kanyang grill. Pero makikita nyo dito, naka-smoke black grill siya, kaya meaning ang Toyota Rush natin ay top of the line. Pagdating naman sa gulong, ang size nito ay 215, 60s, and ang rims niya ay 17 inches, and as you can see, two-tone alloy wheel na to. And napaka-macho talaga ng forma niya. Then, sa ating side mirror, ito ay powerful side mirror, and then meron din tayong turn signal dito. And as you can see here, meron siyang character lines sa unahan, nagdudugtong siya hanggang dulo, na nagpapatagdag ng forma sa Toyota Rush. Then, meron din tayo ditong functional roof rail. Napaka-forma din talaga ng likod ng Rush. Makikita nyo, meron na tayo ditong spoiler. Third brake light. Naka-shark fin antenna na rin siya. We have our defogger, rear wiper, and then pagdating sa safety, meron siyang reverse camera. Meron din siyang parking sensor. And then, sa pagdating naman sa forma, binigyan kanya ng body cladding na matte black. And then sa baba, meron din siyang silver na body cladding. So, napaka-SUV-ish talaga na formahan nitong Rush. And pagdating sa safety, hitik na hitik dito sa safety. Ewan ko lang kung babangga ka pa nito, meron ka ng sensor and reverse camera. Ang trunk capacity ng Rush G variant kapag nakaangat ang third row ay 213 liters, which is very usable and can fit in 2 medium-sized luggage. Para naman iangat ang third row seats, i-click lang natin ang toggle switch sa gilid ng upuan, and then hilain natin ito pataas
which automatically converts our trunk capacity to 515 liters. For me, most of the time, nakaangat lang yung third row seats for bigger trunk capacity. And bihira ko lang din kasi gamitin yung third row seats. Ito yung itsura niya pag nakaangat yung third row. Pero for bigger space, pwede pa nating i-flat yung ating second row and third row seats. Ito naman ang susi ng Toyota Rush. So meron siyang lock and unlock button. Then yung physical key niya, nandito siya. Okay. Now, pasukin naman natin yung interior ng Toyota Rush. Excited na ako dito. Okay. So, pagpasok ng ating interior, we have two ways. Pwede natin click yung unlock button. And then, in this car, meron na rin tayong smart key. Imagine, from Toyota, may smart key na. So, i-click lang natin itong button na to. Then, basta hawak natin yung susi, magbubukas na siya. Same thing pag ilalak natin, hindi na natin kailangan pindutin ito, pindutin lang natin yung button. So to start, gusto kong i-discuss yung safety feature nitong Toyota Rush. First, meron siyang 6 airbags. Imagine meron na tayong 6 airbags dito, so napaka-safe talaga. Meron tayong ABS with EBD, Hill Start Assist, and then Vehicle Stability Control. So to start, naka-push start button na siya, tatapakan lang natin yung brake, then click natin yung start button. Amazing! Okay, so yung steering wheel niya, leather wrap na siya. Hindi siya ganun naman kalambot. More on durability over luxury. And then we have our volume controls here. Then ito naman yung para sa cellphone. Okay, so then ito yung ating instrument cluster. So meron siyang 2 analog gauges, left and right. Then meron siyang trip computer sa gitna. Then meron tayong vanity mirror dito with lights. Same din sa ating passenger. Meron na din vanity mirror yan with lights. So, meron tayo ditong nalagyan ng ating mga sunglass. Meron tayong ilaw dito. And then ito naman yung ating rear mirror. May night mode. Ayan. Lastly dito sa harap, ito yung mga controls niya. Ito yung sa mga bintana natin, power, na rin siya. Naka-power na. Ito yung sa lock and lock. Tapos ito naman yung sa pag-control natin ng side mirror, naka-powered na rin. Okay, so ngayon punta naman tayo sa second row. Check natin kung kasya pa ako doon. Bala itong position ko dito, ito yung normal driving position ko. Punta naman tayo sa likod. Nandito tayo sa second row. Nakikita nyo medyo malaki pa yung space ko. Legroom. Around 5'6 or 5'7 ako. And then yung space ko dito parang mga 4 inches pa. Then sa headroom, sakto lang din, mga around 4 inches. And then, meron din pala siyang center tunnel na medyo malaki din. So, yung third person dito baka medyo mahirapan. Pero pag dalawa lang kayo dito, medyo komportable ito. Maluwag na maluwag to. Then, meron tayo ditong 3 aircon vents with individual controls. And then, meron din tayo ditong dome light. That's just it. And then, add ko lang din itong second row. Pwede mo siyang i-atras abante. Right? Para doon sa third row. Para magkasya naman din sila. So, yung pagpasok naman sa third row, easy breezy lang yan. Click nyo lang to. May aangat nyo to. So, try natin yung third row. Magkakasya pa tayo dito. Okay, so ito yung third row niya. So you can see meron din siyang seatbelt, diba? Safety first talaga. Then yung legroom ko dito, kasya naman, kasyang-kasya. Ano pa to, hindi pa na-adjust tong second row na to. Pero katulad ng sabi ko kanina, pwede siyang ma-adjust para sa mga nasa third row. Kaya pasado to, pasado siya para sa 7-seater. Kasyang-kasya. Then meron din tayo ditong power outlet, o diba? Para sa mga mag-charge diyan. Pero marirecommend ko tong third row sa mga smaller adults, I guess 5'6 below. Ako 5'6 ako, kasyang-kasya ako. Pag mas maliit sa akin, okay na okay yun. Lalo na sa mga bata, pwede sila dito sa likod. Ngayon i-test drive naman natin. Check natin kung okay naman yung handling niya, and then yung suspension. Okay.
Una ko napansin dito, yung steering wheel niya. Napakagaan. Power steering wheel talaga. Ewan ko, medyo subjective naman to. Yung iba gusto yung magaan, yung iba gusto yung medyo may diin. Pero ito para sa mga new driver, I guess okay sa kanila yung mga magagaan. Ayan o. Pagdating sa suspension, ayun, medyo maalog siya. Talaga kasi SUV na talaga to eh. Diba? And then yung pagdating naman sa driving experience ko dito, mataas talaga siya. Parang ramdam na ramdam mo na malaki talaga yung sasakyan. Yung nga lang medyo maalog, katulad lang ng ibang SUV. Ngayon subukan natin mag-accelerate. Yung medyo okay naman yung hatak niya. Medyo mag-iingay nga lang siya ng onte kapag ina-accelerate natin. Kasi definitely 1.5 lang naman yung makina nito. Then pagdating naman sa preno, okay lang din naman. Medyo kailangan mo lang ng onting diin kasi medyo hindi siya kumakagat sa unang tapak mo. Pero okay na din siya, very usable na pa rin. Try natin i-park. So ayan, papakita ko sa inyo yung kanyang parking sensor. Ayan. Pag malapit na siya dun sa babangga, tutunog siya. Hindi ba rin? Ayan. So that's it guys for today's review. Bale, in future gagawa din tayo ng driving experience natin sa Rush sa expressway para makita natin talaga yung full potential nitong sasakyan. Ang final verdict ko dito, pop na pop talaga siya. Pagdating sa safety features, solid na solid to. Katulad ng sinabi ko kanina, 6 airbags. Pagdating sa other competitor, walang ganun. 6 airbags in this price range. Pop na pop talaga. And then pagdating sa family car, ito talagang para sa amin ang pinaka the best. 7-seater. Maluwag din naman siya para sa 7-seater. And then medyo magka-compromise nga lang yung ating makina kasi 1.5 lang to, kaya medyo malakas yung gas niya. Medyo lang naman, pero depende pa rin sa driving nyo din, sa driving practice nyo. But basically speaking, overall, okay na okay siya ng family car. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Next video natin gagawa tayo ng driving ng Rush sa expressway. Okay? So ito yung mga kasama natin sa production team natin dito. Okay, so maraming salamat. Let's go!